Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 6 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Mahigit 50 gas station sa bansa. Ayan na. Binalaan lang. Binalaan matapos ang maagang pagpapatupad ng price hike sa kanilang produkto. Ronda Pilipinas. Pagpapatupad ng 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno kinwestiyon ng isang ekonomista. Ronda Pilipinas. Panibagong balasahan inilarga sa PNP. Ronda Pilipinas. Death toll sa matinding pagbaha sa Kenya. Sumirit na sa mahigit 40 katao. Ronda Pilipinas. Kamsur Express umabante sa finals matapos ang dikit na panalo kontra Taguig sa Game 3 ng semifinals ng NBL President's Cup Season 2025. Ronda Pilipinas. Concert ng sex bomb sa Middle East kanselado dahil sa nangyayaring tensyon. Ronda Pilipinas. Paglalagay ng flashers o blinking lights sa sasakyan. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. At totoo nga na kahit sino ay pwedeng magpabakuna kahit na hindi naman nakagat o nakalmot ng hayop na may rabies. Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. At pagtaas ng stock exchange ng index ng bansa, epekto ng pag-anunsyo ni VP Sara ng kanyang planong pagtakbo sa 2028 elections. Alamin natin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ang tanong sa sambayanan, kayo po ba ay nagpagasolina na? Nagpagasolina ka ba? Nung kahapon. Sunday. Kahapon. Ako rin, nagpagasolina. Kahapon ba yun? Hindi, nung Sabado yata. Sabado. Kahapon. Nakatsempo pa ako ng 60 pesos dito eh. Ganun? Iba, 62, 63. Unleaded ako eh. Iba, 62, 63, 64 na. Nakatsempo pa ako ng 60. Ang sabi ho ng Department of Energy at sabi din ni Senator Panfilo Lacson at saka Senator Kiko Pangilinan, Ano yan? sa lahat ng mga gasoline stations na nag-adjust na nang wala pang Martes, may pananagutan daw sila. Actually. May sagutin daw kayo. Yes. Oo. Sabi naman ng ng DOE, Aha. binabalaan nila. Ba- Kung against the law, kasuhan na. Tama. 'Di ba? Against the law na eh. Kaya nga, ang tanong siguro dito, kung yung ginawa nila ay against the law or bahagi yun ng deregulation. Pwede. Deregulated ang ano, 'di ba? Ang gasolina. Ang gasolina. Oh, 'di ba? Hindi naman siya kumbaga sa kanila. Pero hindi ko lang alam
kung nasa batas yung mag-aantay ng Martes. Alam ko nasa batas yan. Alam ko, kung hindi man Kasama batas, ng deregulation yan. parang kung hindi man batas, malamang may memorandum silang nila dapat hintayin yung Martes. Feeling ko yun. lang, Oo. feeling ko. Oo. Oo. At sabi ko nga nung last week, di ba, pinag-usapan natin, na dapat nga hindi sila nag-a-adjust. Dahil meron silang, sabi nila, Stockpile. 50 to 30 days yung inventory Stockpile nila. nila, di ba? Oh, yung Tama. kanilang stock dyan. Eh, bakit nag-a-adjust na? Ba't nagtatas ka agad? Oo, bakit ganun? At saka, kung ang idadahilan nila ay staggered adjustment, hindi ba't ang staggered adjustment nagsisimula muna kadalasan, Martes nga. Oo. Tapos sunod yun ako, hindi Thursday, Oo. Friday. Oo. Hindi before, right after nung Oo. announcement. Tandaan nyo yung staggered na yung, ano ba Tagalog ng staggered? Utay-utay. 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 Oh, yung utay-utay, parang installment. Yan. Yun hong installment na gagawin ng mga gasoline stations, hindi ho yan lingguhan ha. Arawan yan. Tulad nung nakita ko kanina sa isang post, maki-confirm po nga ninyo dyan sa Petron. Ang Petron daw yata parang 3 days. Hindi ho Pagitan. lingguhan ha. Tama, Hindi tama. lingguhan. Baka akala ninyo lingguhan. Hindi ho. Araw lang ho. Ang dahilan nun, kasi nga hindi pa alam kung anong magiging sitwasyon sa Middle East. Tama. Dahil ang sabi ho, ang pronouncement yata ng Amerika, parang 3 weeks to 4 weeks, isang buwan eh. Ang sinasabi ngayon ni, yes, sabi ko ngayon, aabot siya ng 5 weeks pa. Si Posible Mr. pa tumaga, Donald Trump. Ayun, oo. Posibleng umabot pa ng more than 3 to 4 weeks. Ang pinipredict niya nga kasi, eto, nabasa ko lang, bukod sa Iran, meron na naman siyang bagong bansang tinatarget na Nako. naman. Nako po. Kaya abangan po natin dahil dito sa ginawa ng mga gasoline stations, dapat may kahit pa paano may sampulan kasi kung walang masasampulan yan at binabalaan lang natin yan, baka gagawin pa din yan ng ibang gasoline stations, Tama, diba? tama. Oo, dapat may makita kaming sample. Tama. Ang tipong mga makakasuhan ba yan? Para mag-warning po yan sa ibang estasyon na nagbabalak din, nagpaplano rin na magtaas ng wala pang Martes. Tsaka wag puro babala. Di ba nga, reklamo is good but we need action. Kasi purong sabi, isumbong nyo po sa amin, isumbong nyo. Sinusumbong nga, ano namang ginagawa ninyo? Kung mga tatanungin yung gagawin ng ibang gasoline stations na arawan ang utay-utay. Hindi pala lingguhan. Yan ba against the law din? Oo. Kasi ginawa na ngayon, di ba? So ano ba? Ano bang nangyayari diyan? Dapat may sample-sample ng kaunti. Tama, para tama. po maging warning sa ibang mga gasoline station. Para bang trial and error. Oo. Trial and error. Oy, dun sa mga, pakiano mo nga yung music mo ng konti pa rin. Oo. Down. Oo. Hindi, sabihin lang natin na si Boss Edgard po ay pumanaw na sa edad ng 61. Yes. At sa lahat po ng mga nag-aantay po ng detalye, may po yung mag-a-announce ng mga detalye tungkol doon sa wake. Ano po? Doon sa mga nag-aantay, Yes. ipa-flash po namin media accounts para kahit papano Kahit sa ay radyo. Kahit sa radyo tsaka kahit sa TV. sa DWIZ News TV, Aliw Channel 23 at pati sa FM. Pati sa FM pwede po Tama, natin tama. na sabihin yung detalye ng wake po ni Boss Diak. Na kung saan ang buong ALC group nagulantang kagabi. Literal na nagulantang. Kasi pa may nagtatapa rin po kung totoo po. Kami na ho nagko-confirm. Yes. Ayan. Doon sa mga detalye ng wake po niya ay pakiabangan na lang po sa mga social po. media accounts ng Aliw Broadcasting Corporation. Okay? Okay. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM regional stations. And of course, sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. At sa lahat ng mga ginagawang, yan. At, nakalimutan ko yung Radyo Ronda. Yeah. At sa Radyo Ronda. Magandang araw, Pilipinas. Ako yung magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, nakukulangan ng isang ekonomista sa inilatag na solusyon ng pamahalaan na 4-day work week bilang tugon sa inaasahang pagsirit pa ng presyo ng krudo at enerhiya.
Ayon kay Professor Astro Del Castillo, hindi sapat ang pagpapatupad ng nasabing sistema kung walang seryosong implementasyon at mabilis na aksyon ng gobyerno. Posible rin anyang makaapekto ang pansamantalang work arrangement sa serbisyo ng pamahalaan sa publiko sa harap ng krisis. Sana hindi panay band-aid solutions. Ilang beses na tayo nakakita ng krisis ng ganito Napag-usapan na yung mga solusyon. No? Sana lang put into action. Pinaka-basic talaga, matagal na natin sinasabi sa academe, no? Na i-digitalize na sana talaga yung transaction sa gobyerno. No? Para mawala na yung mga mahabang pila. Mas makakatipid ng gasolina. Hindi lang ang gobyerno, ang lahat. Samantala, binigyan din ni Professor Castillo na hindi dapat ipasa ng pamahalaan sa publiko lalo sa iba't ibang sektor ng paggawa ang responsibilidad upang makatipid sa enerhiya. Huwag natin pagtitirahan. Nakita na po natin na ng hybrid ang educational system natin. Tandaan po natin, nasa bottom 5 pa tayo ng mahigit na 100 bansa tukol sa edukasyon, sa pag-iintindi, sa pagbasa. Gusto pa ba natin maging worse yan? Sa Philippine industries, we really fear yung higher cost. No? Dahil dyan sa shipping disruptions, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung ating supply chain na mga goods and services affected. Nagtataasan. So tatamaan talaga ang industries, tatamaan ang manufacturing sector. Merong suggestion itong si Attorney Romy Macalintal tungkol do sa 4-day work week. Oh, yes. Yung kanyang 4-day work week ay kasama yung mga estudyante at saka yan dyan sa EDSA. Tama. Sa mga cities, no? Mamaya, ating makakausap si Attorney Macalintal. Nagpa-schedule tayo. Ayos. Usap si Mr. Senior Citizen. Mr. Senior Citizen. Yan po ang tinig ng ekonomistang si Professor Astro Del Castillo sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, teka muna, meron tayong isang report. Ano ba unahin ko? Yan o ito? Ito na lang. Oo, importante ito. Rigudon, ipinatupad ng PNP. Hala, sa kanilang matataas na opisyal, alamin po natin ang report ni Patrol 17, Jopel Pelenyo. Jopel. Si Jopel. Nagpatupad ng balasahan PNP sa kanilang matataas na opisyal base sa inilabas na General Order ng Pambansang Pulisya na pirmado ni Personal Records and Management Director Police Major General Constantino Chinayog Jr. Epektibo ang kautusan ngayong araw Marso 9 sa ipinatupad na Rigudon. Itinalaga bilang bagong direktor ng Special Action Force si Police Brigadier General Kenneth Lucas na dating direktor ng Police Regional Office 4A o PRO 4A. Umupo naman sa pwesto bilang Regional Director ng PRO 4A si Police Brigadier General Hansel Marantan na dating hepe ng Highway Patrol Group o HPG. Pumalit namang hepe ng HPG si Police Brigadier General Jesse Tamayaw na dating nakatalaga bilang Executive Officer ng Directorate for Police Community Relations o DPCR. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, sa ibang balita, tinabla ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang panawagan ng pamahalaan na magtipid sa gitna ng nagbabadyang krisis sa langis, bunsod na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay LCSP President Ariel Inton, si attorney, dahil sa mababang sahod at iba pang mga kadahilanan, wala na matitipid pa ang mga ilang mga Pilipino. Wala na matitipid, wala na said na. Kasabay nito, may hamon ang dating LTFR official sa pamahalaan. Alam mo, may hangganan yung katipiran. Kung hand to mouth ka na, o sapat lang kinikita mo, o kaya naman kulang pa, anong katipiran ang magagawa mo pa? So, may hangganan yun. At kapag nakikita ng mga taong bayan na itong nagsasabi na magtipid, hindi naman nagtitipid, at mas ano pa rin sa buhay nila, maranya ang kanilang pamumuhay, walang mangyayari. So, those in government to show sincerity. Okay, magtipid kayo, pero tingnan natin. Alam niyo yung pagtitipid kasi, mas sila ang dapat magtipid. Samantala, pabor si Attorney Inton na agarang bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang alisin o tapyasan man lang ang excise tax sa langis.
Sana po ay ipasa na yung pagbibigay ng powers sa presidente para dito po sa bagay na to. Lalo na yung excise tax sa petroleum product and all other powers that we can give the president para harapin tong krisis na to. Sana maipasa kaagad to. At ang presidente naman, kapag meron na, ay magamit to sa wasto. Magkaroon ng solusyon dito sa hinaharap nating problema brought about by the Middle East crisis. Pagka na-suspend ng kaunti ang excise tax, ano daw yan? 130 billion mawawala. Ayun lang. Oo, sa gobyerno. Na yung 130 billion na yon ay gagamitin sa mga proyekto. Project naman. Oo. Nadadaan. At saka titiyakin ko sa'yo. Kaya wala kang Dadaan. kredibilidad yung mga proyekto. Basta pagka sinabi na word ay project, Oo. patay na. Ayun. Tapos dadaan. Oo. Dadaan sa kanila na naman. Akala ko sa taong bayan, dadaan pa rin pa. Yan po ang tinig ni LCSP President Ariel Linton sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Ito na. Mahigit 50 gasoline stations binalaan dahil sa posibleng price manipulation. Show cause orders. Kinumpirma ng Malacanang. Binigyan na ng show cause order. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert? Nagbabalang Malacanang na maaaring mapatawa ng parusa mga gasoline station na magpapatupad ng unreasonable na pagtaas ng presyo ng langis sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naglabas na ang Department of Energy ng show cause order sa 54 na mga gasolinahan upang alamin kung lumabag ang mga ito sa panawagan ng pamahalaan na huwag samantalahin ang sitwasyon. Sinabi ni Castro na patuloy na babantayan ng pamahalaan ang mga establishmento at maaaring kansilahin ang permit ng mga mapatutunayang nagsagawa ng paninlang na gawain o price manipulation. Ang babala ay kasunod na rin ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dulot nga ng tensyon sa Middle East kung saan inaasang tataas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa bansa. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may totalas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alamin na natin ang magiging weather for today, the coming days. Kasama natin Daryl Justin. Go! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin na natin, Daryl, go! Oy, good morning sa mga nagpaprotesta. May nagpaprotesta ngayon. Dahil Oo pa rin nga sa gas. Ay, baka unanin kayo ha. Medyo nangungulimlim ang panahon at gaya ng palagian ko sinasabi over the past 2 weeks, hindi pa po tapos ang amihan season. Gusto niyo ng sample? Umiiral pa rin po ang Northeast Monsoon o amihan sa buong Luzon. Yes, you've heard me right. Sa buong Luzon po umiiral ang amihan. Makakaranas ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon, the rest of Bicol Region, Cordillera Administrative Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Metro Manila at ang buong Luzon niya po. Suma total, the entire Luzon. Makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may kalat-kalat na mga pag-ambon o light rain showers at may kaunting pagbaba ng temperatura dahil sa muling surge o pagbugso ng Northeast Monsoon o amihan. Habang sa Visayas, Mindanao, Sorsogon at Masbate, asahan na maulap na papawiri na may kalat-kalat na pagulan at may hinang pagkulog at pagkidlat. Dulot po ng trough o yung outer rain band extension, aka buntot ng isang low pressure area. Meron pong sama ng panahon na namataan ng Pag-asa at ito po sa layong halos 1,400 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Merong senaryo ito na may katamtaman ng tsansa na mabuo bilang isang ganap na bagyo, medium chance po yan, pero mababa po ang pagkakataon o tsansa na ito'y pumasok at manalasa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil for now, nasa northward or northeastward ang tinatahak na direksyon ng nasabing LPA. Pero ang buntot po nito ay medyo may kalawakan ng konti at magpapaulan sa eastern sections ng Mindanao area. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, magdala ng inyong panangga sa ulan tulad ng payong dahil posible nga po ang mga pag-ulan at may kadalasan pong paglakas ito dahil nga sa trough ng binabantayang LPA.
sa susunod na 3 araw sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Asahan po natin na magpapatuloy po ang maganda o magkahalong ito yung magkahalong init at ulan sa Metro Manila mula Tuesday, Wednesday at Thursday po iyan. Tuesday, Wednesday at Thursday dapat iyan. Sa 22 to 2 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, asahan na magiging masungit ang panahon by Tuesday and Wednesday pero may gradually improving weather conditions sa 25 to 30 degrees. Bakit Sabado, Linggo? Tanggalin niyo na yung nakalagay sa TV. Hindi pala napalitan yung date. Pero that's Tuesday, Wednesday, and Thursday. Sa Metro Davao naman, asahan natin na magpapatuloy ang magkahalong init at ulan pero mas mataas po ang chance ng pag-ulan sa may Mindanao area. Dulot nga po nung trough o yung LPA na binabantayan ng Pag-asa. 24 to 33 degrees. Agwat ang temperatura. Isingit ko lang inaasahan natin na may surge, dalawa pa yung surge natin ng amihan. Ngayon yung nauna na maaring matapos by Wednesday morning or afternoon. At pagkatapos yan, bahagyang hihina po ulit ang amihan. Pero, pagsapit ulit ng Friday, maaari, sabing solido na ho ito maaring yung weekend po natin this week ang maging huling bugso ng amihan at maaaring maranasan to ng buong Luzon at buong Visayas. Kaya makakaasa mga kababayan natin ang pagbagsak ng temperatura, lalo na yung mga nasa air na matataas Pero na lugar. kagabi malamig pa eh. No? Yes, dahil nga may amihan tayo ulit. Kaya lumalamig ulit ang simoy ng hangin at nakokontra niya na yung init na nararamdaman natin ng tanghali at hapon. Oo, Kasi nababawi ng ibang-iba. kaunti. Oo. Nababawi kahit paano. Kaya nga sabi ko, lalo yung mga nasa Baguio, La Trinidad, Benguet, pwede ulit umabot ng 10 degrees Celsius ang temperatura nila. Wow. So, habang nandyan pa, sulitin nyo na. Dahil next nyo ulit mararanasan yung maaring November o December na of the later part na of this year. Aray ko po. Hindi, pwede mga malalakas na ulan pero hindi naman maganda dahil bagyo yung habagat season. Bukod sa bagyo, may flood pa. Wala pa na, ang Pilipinas pa naman may flood, walang control. Ayun ang problema natin. Naman. Diba? Oh, Tapos doon pa pupunta yung yung sa excise tax. excise tax. Magkano? Kaya 100? 30 billion daw yung 130 wala. Kung billion. sakasakali. Magkano ba excise tax? 10 piso po sa gasolina. Gasolina, tama? yes. Tapos 6 na piso sa Diesel. diesel. Laki, no? Per liter yun. Yeah. Per liter yun. Kaya ang taas eh. Kaya literal na aray ko talaga. Kaya, pagka nawala po yun, malaking tulong talaga sa atin yun. Makakahinga tayo maluwag, pero yung mga project, meron na naman siguro ibang dahilan para itigil yan. Parang ano nga. But sige kayo, pagka tinigil nyo to, wala kayong proyekto, wala kayong kalye, wala kayong bridge. Ayan. Parang wala tuloy reaksyon eh. O di, okay. So, naalala ko tuloy yung year-end report natin nito. Panalo at tala, ang ending, talo pa rin tayo. Ay, nako. Sunrise Sunset, kung saan pumikat ang araw kaninang alas 6:08 ng umaga at asahan ang paglubog ng araw mamayang alas 6:05 ng gabi. Sa ngayon, yan ang muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Isang remind po ito para sa ating mga kababayan. Huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam po kayo ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo membro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited Yakap Package Provider para makapag-avail ng Yakap Package. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda, Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 29 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Tuloy mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Pinag-uusapan na ang 4-day work week. Alam nyo ba na may mga ideas na lumalabas online? May mga kababayan tayo pero parang kakaiba itong suggestion nitong si kaibigan natin ko to matagal na. At syempre, host ng Senior Moments dito sa Aliw Channel 23 at DW News. At nasa linya natin. Okay, pag-usapan na natin. 4-day work week si Attorney Romulo Macalintal. Attorney Mac, magandang araw. Magandang araw sa iyo, Denise, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Okay, pag-usapan po natin ito dahil lang ang pagkakaalam ko, attorney, ngayong araw na ito ay simula na sa mga ibang government agencies
na magsimula dito sa 4-day work week. At we understand, kasama yata, hindi kasama ang mga estudyante din dahil parang malapit na yata yung bakasyon, parang gano'n yung dahilan. Ano po yung Yes, inyong gustong i-focus dun sa 4-day work week? Parang type ko yung pagkakalatag nung sa inyo eh. Yung sa aking 4-day work week, dapat i-identify natin anong araw ang wala doon sa 5, di ba dati? 5-day work 5 week days. tayo, di ba? Oo, tama po. Okay. Kung maging 4 days, anong araw na hindi magtatrabaho? So, hindi specified eh. Kung Hindi kanya-kanya. Hindi kanya, kumbaga hindi sabay-sabay, hindi sabay-sabay. Hindi sabay-sabay. O Oo. kaya maaaring sabay-sabay. Kaya hindi alam kung paano. Okay. Ang aking suggestion, Opo. sa bawat araw, Opo. magkaroon ng 3 malalaking syudad na holiday na walang trabaho. Kaya yung 4-day work week, ibig sabihin, Opo. walang trabaho ang Quezon City, Makati, tsaka Pasay. Okay. Pag Tuesday, walang trabaho ang Caloocan, Valenzuela, Malabon. Okay. Pagka Wednesday, walang trabaho ang Taguig, Makati, o kaya na may Las Piñas. Oo. So in other words, sa bawat araw, 3 ang syudad ang walang trabaho. Okay. Para sa ganyang pamamaraan, Attorney, marami. holiday po, hindi work from home ang sinasabi nyo. Hindi work from home, Okay, non-working day. Okay. Maging non-working day sila, ang 3 Okay. syudad na yan. Okay. Pero ang mangyayari sa mga empleyado, 10 oras sila magtatrabaho sa loob ng isang araw. Bawirin. Para yung 4 days na yon, kuha rin yung 40 hours na trabaho sa loob ng isang linggo. Sa pamamagitan niyan, nakakasiguro tayo na sa bawat araw, may 3 malaking syudad na umawawala yung mga tumatakbo sa kalsada sa araw na yun. Tama. Oo. Sa aking estimate kasi, tinignan ko rin yung kung ilan ang mga volume na tumatakbo dyan, lalo sa EDSA. Halimbawa, kung halimbawa 3 syudad ang hindi trabaho sa loob ng isang araw, mga 94,000 na sasakyan ang hindi tatakbo. At saka sa loob ng 3 araw din na yan, kung 3 araw na holiday o non-working day, Opo. ay mga 1,000,000 na mga working force ang mawawala sa Metro Manila. Oh, luluwag. Na napakalaking maluwag yan. Alam mo yung suggestion na yan, nabuo sa isipan ko yan, kasi ginagawa kong example, pagka June 24, pag June 24 kasi, holiday ang Maynila, araw ng Maynila yan, at saka yung San Juan, araw ng San Juan yan eh. Mapapansin mo pag June 24, maluwag ang traffic. Dahil sa 2 syudad, ang malaking nawawala ay volume ng sasakyan. Kaya kung sa loob ng isang araw ay 3 syudad ang walang trabaho o non-working sa kanila, ay napakalaking kaluwagan yan. At saka yan naman hindi naman permanente, kundi sinasabi ko, itry natin sa loob ng isang buwan kung pwede nating ma-experiment yan. At ko naman sa pamamagitan niyan ay magkakaroon ng pagkakataon na makasave tayo ng fuel, yung lalo sa traffic na nangyayari sa ating bansa. Bawas na sa kung- konsumo, attorney, bawas pa yung traffic na mararanasan. Yes, at saka Oo. isa pa, malaking tulong din yan sa mga empleyado. Dahil sa isipin mo isang araw na yun, hindi na sila gagastos pa. Tama. At yung ating naman mga jeepney drivers, mga bus drivers, maluwag ang kalsada, maaaring magkaroon sila ng ilang trips, Yun. Na loob ng isang araw, inakadalawang balikan lang sila, Yun. abay baka 3 o 4 na balikan sila. Oo. Kaya yung aking sinasabi, yung pag sinabi mo lang na 4-day work week, ay alin doon? Hindi natin alam. Baka mamaya lahat lahat na sabi, Friday wala tayong trabaho. Katulad ngayon sa Senado at sa House of Rep, hanggang Thursday lamang ang trabaho nila. Pag Friday, wala na silang trabaho. So, isang araw lamang na nawan ng nabakante. Samantalang kung meron na tayong specific areas, alam na natin na sa ganitong araw, ito ang walang trabaho, walang non-working day ito para sa ganitong mga syudad. At least makikita natin na magkakaroon ng mababawasan ang mga sasakyan at takbo sa ating mga areas na yan. Malaki rin ang epekto niya sa gasolina, attorney. Yes, Sana oo. ma-compute para kahit papano ay makita ng gobyerno o ng yung economy natin kung gaano kalaki yung matitipid pagka itong mga sasakyan na ito ay wala sa lansangan. Oh, yes. So, Oo, kaya oo. yes, sa pamamagitan yan,
makakalculate natin talaga, immediately malalaman natin anong epekto ba ng tatlong syudad na non-working Oo, day. oo. Monday, walang trabaho ang Manila, Quezon City, Pasay. Anong epekto nito? So napakalaking epekto. Kahit na hindi natin i-compute ngayon, isipin mo na lamang yung mawawalang sasakyan sa kalsada, sa araw-araw. Yan ay magiging araw-araw na tatlong syudad ang hindi tatakbo yung mga sasakyan sa kanila, sa mga lugar nila. Dahil lang sa non-working day yan. Tsaka yan malaking tulong din yan lalo sa eskwelahan din. Sinasabi nga nila na hindi pa kasama dyan. So, sa ngayon hindi makakasama kasi na-schedule na yung mga schedule na mga estudyante. Oo. Siguro sa susunod na school year natin, maaari nilang pag-aralan kung paano magkakaroon ng adjustments sa kanilang mga scheduling. Kaya yun ay aking pinapanukala na sana tingnan mabuti ng ating pamahalaan para immediately makakalculate natin ano ang epekto nito sa traffic at anong epekto nito sa mababawas na gasto sa gasolina. Isipin mo lamang kung magkagasto sa pag natatraffic tayo, di ba? Yung pag natraffic, yan ganong karaming mga gasolina, oil ang nasasayang. Samantalang kung nagiging maluwag ang kalsada natin araw-araw dahil sa tatlong syudad ang walang trabaho sa mga araw-araw na yan, palagay ko naman ay malaking epekto yan. Yun naman ay hindi permanente, no? Yun naman ay temporary lamang. Saka walang question dito sa productivity, attorney, kasi naka-extend siya hanggang 10 hours eh. Yes, extended. Kasi sabi nila, paano yun? Bakit 10 oras? Konting sakripisyo. Pangalawa, karamihan naman sa empleyado, maagang pumapasok, Dennis. Dahil sa ayaw din lang matraffic sila. At sa hapon, hindi rin agad sila umuwi. Correct, totoo yan. Nag-i-stay din sila sa office para magpalipas din noong oras. So, magagamit pa rin yung 2 oras na yan. Hindi para makasakit yan sa mga empleyado natin. Katunayan nga, iba nga dyan, nag-overtime pa naman. Ano ba naman yung extended ka sa umaga ng 1 oras, extended ka sa hapon ng 1 oras. Pero pagdating naman ng iyong non-working day, napakalaking benefit yan para sa ating mga empleyado. Yung damit ay susuot nila sa araw na yon, yung pagkain, yung transportation nila, bawas na yun sa 1 araw na yon. At kasi malaking oras pamilya. isa pa, attorney, yung mga city hall na yan, pag walang pasok, depende din sa kuryente ang mga yan pag walang tao dyan. Yun, precisely. Sipin mo, tatlong syudad yan na walang trabaho lahat yan. Holiday sila o non-working day. Pati yung mga tanggapan dyan, pwede rin isama natin ang private sectors dyan pagka naging matagumpay sa government offices. Ilang offices ang masasara na nasa tatlong malalaking syudad, di ba? Tama. Yung kuryente lang masisip nila doon. So, anyway, 2 oras lang naman araw-araw ang madadagdag. Palagay ko hindi naman yan masyadong makaka-apekto sa productivity ng ating mga empleyado. Napakaganda po nito, attorney, dahil yung mga kababayan din natin ay ang tendency kasi para maabutan yung mga government services na kailangan nila, umaalis din sila sa kanilang mga trabaho ng maaga. So ibig sabihin, pagka late sila ng kaunti na umalis, may maaabutan pa rin sila dahil extended nga tayo ng 2 hours. Attorney. Kundi makabubuti pa nga sa atin. At makabuti sa ating lahat kasi nga mababawasan ang traffic sa ating mga lansangan. Napakasimple na napaka-practical yan ang aking suggestion na yan. Sana makarating sa kinauukulan. At palagay ko naman yan ay sana matugunan yan ng ating pamahalaan. Of course, wala dyan yung mga hospital, yung mga emergency services, di ba? Tama. Hindi natin may isasama. Pero yung mga regular office lamang na gumaganap ng tungkulin nila araw-araw, palagay ko yung malaking tulong yan. Kung yan may bigyan ng malalim na pag-aaral ng ating mga kinauukulang opisyal. Yung bang mga ganyan na mga aksyon na pwedeng gawin o adjustment, attorney, yan ba'y nangangailangan pa ng batas o pwede lang sa ano lang yan, sa memo ni Mayor?
Well, pwede na yan sa executive order lamang ng Executive, Presidente. oo. Kung po pwede ka mag-order ng Pangulo na doon tayo ng 4-day work week, bakit hindi naman po pwede nga gawin yan na maging more specific ano ba yung nilalaman nitong 4-day work week na ito. Kasi pag i-announce mo, 4-day work week lang tayo kailan? Kailan na yung bakanting araw na gagamitin natin? So, walang specific, yung kanya-kanya pa rin tayo. Pero kapag ka nagtakda na tayo na sa araw na ito, itong mga lugar na ito, holiday, ay at least alam na natin kung anong ito niya sa ating pamahalaan. Hindi lang daw kuryente ang matitipid, attorney. Pati daw internet. Yes, exactly. Tama yun. Oo. Kasi ilan naman ang mga, with due respect, ang iba, yun ang ginagawa sa opisina. Ay at least, magagamit na nila yung mga bagay, oras na yan para sa kanilang pamilya. Oo, napakaganda. Kuryente na, internet pa, tapos yung Yes, gasolina oo. ng mga services sa mga city hall ay pwede ring matipid, attorney. Sa totoo lang, Matipid, yes. oo. Yeah, at saka isipin mo, tatlong syudad yan, ilang daang mga opisina yan ng ating pamahalaan na naririyan sa tatlong syudad na yan. Napakadami yan. Oo, sa araw-araw na matitipid sa tatlong syudad na sinasabi kong magde-declare na non-working sila daw sa araw na yan. At hindi naman mababawasan ng productivity kasi yung 2 hours naman nila magagamit sa umaga yung 1 hour, sa hapon another hour. Yun. Yung bang 2 hours na yan, attorney, pwede ring adjust na 1 hour earlier o kaya 1 hour mas late o kaya 2 hours na dagdag o 2 hours earlier. Sabi ka, kaysa alas 8, gawin mong alas 7. Oo. Kaysa alas 5 labas, alas 6 ang labas nila. Tama. So, depende na sa adjustments na gagawin ng mga tanggapan ng ating pamahalaan o ng private sector kung kanilang i-a-adapt ito. Oo. Sa school ba pwede gagawin din yan, attorney? Well, pwede yan sa mga scheduling na gagawin nila. Pero hindi na sa ngayon kasi naka-schedule na yung mga estudyante natin. Pero pwedeng pag-aralan sa susunod na school year ng ating Department of Education. O kasi palagay ko, buwan din ang epekto natin sa atin itong pagtaas ng presyo ng gasolina. Oo, at saka yung sinasabi nga nila, narinig ko yung balita ninyo dyan, na binabalaan daw yung mga gasoline stations sa pagtataas, sa biglang pagtaas, unauthorized, yung mga nag-hoard. Dapat yan, mahigpit ang paninindigan ng pamahalaan dyan. Napakadami ng ganyang kaso na pag mag-i-increase, nagkakaroon ng hoarding. May narinig na ba tayo na nakasuhan? Yun. Wala naman di ba? Tama. Pero dapat ngayon maging mahigpit yan. Gumawa sila ng sample na talagang may mga Para matakot yung iba. mapaparusahan. Oo. At saka nakakaawa naman ng ating mga mamamayan na nagitiman itong mga mapagsamantala nag-hoard ng ganitong mga energy products. Kaya dapat maging mahigpit yan. Magpakita ang ating pamahalaan na talagang seryoso sila na i-implement nila yung batas. Nakita na nila, marami na ngayon. Ano yung magagawa ng puro mga show cause order lamang? Oo. Hindi pwede show cause. Binabalaan. Puro, yun na narinig ko sila. Natawa nga ako, binabalaan. Ang tagal na natin binabalaan ng mga yan. Yung binabalaan natin ng lahat ng mga ganyang mga gasolinahan. Pero may nakita na ba tayong ipinasara? Siguro dapat pag nakita ng in flagrante delicto na talaga nag-hoard sila, ipasara ka agad. Oo, para may sample. Oo, hindi yung bibigyan pa ng show cause or show cause na nakita mo na huling-huli mo na sa akto. Show cause pa natin yan. Kailangan ipasara na agad ng pamahalaan yung mga ganyang uri ng nag-hoard na mga gasoline station. Iyon. Attorney, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIC. Yes, And of maraming course, salamat, Dennis. every Sunday, attorney, every Sunday. Yeah, 12 to 13 in the afternoon to 2 p.m. Senior Moments. Yan. Sarap suwabe. Maraming salamat, attorney. Have a nice day. Thank you. Ang veterano po na abogado, si Attorney Romulo Macalintal. Pilipinas. At syempre, para sa buhay po natin, mas maganda talaga kapag tayo'y sigurado. At, pagka pinag-usapan ng sigurado, alam nyo ba na ang Regasco
ay isa sa mga leading LPG brands sa buong bansa. Talagang tinatangkilik ito ng maraming mamimili dahil affordable, quality at tama ang timbang nito. Subukan ninyo at makikita ninyo agad ang pagkakaiba nito kumpara sa ibang brands ng LPG. Pag magpapaloko sa murang LPG na may daya naman ng timbang, dahil kahit 1 kilo lang ang dayain, halos 100 peso din po ang mawawala sa inyo. Kaya kung gusto mong sigurado sa kalidad at tamang timbang, ito na ang kunin ninyo. Tandaan, para sigurado, Regasco. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Teka muna, meron tayong fire prevention tip. Ito na. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Tingnan ang safety seal. Siguraduhin na ang LPG tank ay mayroong original na selyo ng brand kapag dineliver sa iyo. Sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act number 11592. Para sigurado, Regasco. Oras po natin sa buong Pilipinas. 9 na minuto bago mag-11 ng morning. Mamayang 1:00 ng hapon, Tulay, Pilipino. Kasama po ang bagong reyna ng public service, si Miss Tony Rose Gaida. At ngayon, alamin natin ang sports news natin. Sa mundang palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Para sa ating sports news, Camsur Express umabante na sa finals matapos ang dikit na panalo kontra Taguig sa Game 3 ng semifinals ng NBL President's Cup Season 2025. Naritong report. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Umabante sa finals ang Camsur Express matapos talunin ng Taguig City Generals sa score na 90-89 sa Game 3 ng semifinals sa NBL President's Cup Season 2025. Pinangunahan ni Jerome Almario ang Camsur sa kanyang 23 puntos at ginawa ang mahalagang buzzer-beating 3 sa huling segundo ng laro upang maselyuhan ang panalo. Dahil dito rin ang itinanghal na best player of the game. Nag-ambag din sa panalo sina Verman Magpantay na may 20 puntos, John Edward Habonete na may 16 at Lloyd Borbe na may 9 na puntos. Sa panig ng Taguig, nanguna sina David Completo at Dan Natividad na may parehong tig 16 points, habang nagdagdag sina Harvey Sobrabas ng 12 puntos at Edelberto Fragoso at LJ Mayo na may tig 10. Dahil sa panalong ito, tuluyan ng nakapasok sa finals ang Camsur Express sa liga. Para sa Sports News, Kimes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Oy, concert ng sex bomb sa Middle East kanselado dahil sa nangyayaring tensyon. Alamin natin, showbiz balita mula kay On. Para sa aking balitang showbiz, inanunsyo ng veteranang girl group na Sex Bomb Dancers na ipagpapaliban nila ang kanilang concert sa United Arab Emirates dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Nakatakdasan ang pagtatanghal ng Sex Bomb sa Dubai at Abu Dhabi sa Marso 27 hanggang 28, ngunit hinahanapan na ng alternatibong petsa ang mga nasabing concert date. Nilinaw din ng Sex Bomb leader Rochelle Pangilinan na post lamang ito at hindi tuloy ang pagkansela ng mga UAA show. Ang UAA concert
concert ng Sex Bomb Sana ang unang sigwada ng world tour ng grupo matapos ang matagumpay na 5 round ng reunion concert ito noong December 2025 hanggang February 2026. At iyan aking balitang showbiz para sa pinakametodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago po tayo magpaalam, tayo munang bumasa po ng isa sa mga quotes po ni Boss Edgard Cabangon. Ito po yung inspirational quote. The most wonderful places to be in the world are in someone's thoughts, in someone's prayers, and in someone's heart. Think good, think God, thank God. At yan, nakabuhan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayan ng susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas.